Habang ang iba, nakikitang diretso lang ang tingin sa kalsada. Masyadong tahimik ang mga kaibigan niya hanggang sa makuha niya ang biniling inihaw na manok. O mga tol, tara na. Simulan tayo sa bahay. Hinitian lang siya ni Neil at bahagyang sinuntok ang balikat. Habang naglalakad sila, ay panayang daldal niya sa mga ito. Tanong siya ng tanong kung kumusta na sila. Halos 2 taon din tayong hindi nakita-kita mga tol. Buti talaga naisipan yung dalawin ako. Ayos lang yon. Sa atin kasing lahat, ikaw ang lumipat ng tirahan. Kami kasi, doon pa rin sa dati. Kaya gusto namin malaman kung saan ka nakatira para kapag may lakad, masusundo ka namin. Itong si Topitol, marunong na mag-drive. Siya na nagmaneho ng van kanina. Saad ni Neil. Yun, nagsalita na rin. Muntik na ako ma-weirdoan sa inyo kanina eh. Niisip ko na baka pinaprank na naman niyo ako. Kaya ng dati, palagi niyo kami nagtitripan. Masyado kasi akong paniwalain. Habang Ay, naglalakad nako. sila ay unti-unti namang bumubukas ang ilaw sa mga poste. Pagbukas ng ilaw sa isang poste na kanilang tinapatan, ay bigla itong nagpatay-sindi. Napahinto si Cedric sa paglalakad at tiningnan ang ilaw. Ay nako, mabukundin na naman ito. Ang hirap pa naman dito maglakad kapag madilim Iwanan kita dito kasi ang mamaya. daming aso sa kali. Mapapatakbo ko na lang talaga eh. Kapag madilim, bahala na kung mahatisod ka. Saan ba bahay nyo? Tanong ni Neil sa kanya. Lumagpas na ito ng ilang hakbang sa kanya pagkatapos ay huminto at nilingon siya. Diretso lang ba? Tanong pa nito. Seryosong nakatitig lang si Cedric sa kaibigan. Bigla siyang kinabahan dahil hindi niya naramdamang bumangga sa katawan niya ang kaibigan gayong dikit na dikit itong naglakad at lumagpas. Hoy! Ginulat pa siya ng kaibigan nang mapansing nakatulala siya. Ha? Oo, diretso lang tol. Tapos kakaliwa tayo sa susunod na kanto. Magkakasunod na naglakad ang mga kaibigan niya. Nagpauli siya para tingnan ng mga ito dahil nararamdaman na niyang may kakaiba sa kanila. Naglalaki ang mata niya nang makitang walang anino ang mga kaibigan. Bakit ganun? Nautal niyang sabi. Nabigla na naman siya na mag-ring na naman ang kanyang cellphone. Oh, matawag na naman si Mike. Cedric, ano na? Nagpaiwan ka na dyan. Sigaw sa kanya ni Neil. Sandali lang. Si Mike kasi tumatawag eh. Oh, tanungin mo kung nasa na siya. Sabihin mo, late na siya. Oo, sige. Kagad niyang sinagot ang tawag ni Mark. Medyo malinaw na ang dating ng boses niya pero paputol-putol pa rin ang pagsasalita nito. Sid, si Mark ito. Kanina pa kita kinukontak eh. Pero idaan, sinasagot sa akin. Number mo ba ito? Number mo ba ito? Oo, akin ang number to. Paano namang ibang sasagot sa'yo? Ako lang may hawak ng cellphone ko. Kanina ko pa sinasagot ang tawag mo eh. Pero hindi naman kita makausap na maayos. Nasa ka na ba? Nasa ospital ako, tol. Ospital? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Hindi na naman niya maintindihan ang sinasabi ng kaibigan dahil gumagaralgal na naman ang tiring nito. Ano? Ano sabi niya? Nag-aalala ang tanong ni Neil nang lapitan siya. Nasa ospital na daw siya eh. Bakit kaya? Baka hindi natutuloy. Kasi ang alam ko, kabuhanan ng asawa niya ngayon. Baka mga anak na. Ay, ganun ba? O sige, mamaya pag tumawag ulit po, kumustahin ko. Tara na sa bahay, para makakain na tayo. Habang naglalakad sila, ay naramdaman ni Cedric na lumalamig ang temperatura. Nagtatayuan ang mga balahibo niya sa katawan at habang lumalapit sila sa kanto na kanilang lilikuan, ay nararamdaman niyang bumibigat ang kanyang ulo. Tol, napaitad siya nang biglang humawak sa kanyang balikat ang kaibigang si Tope. Gulat na gulat siyang napalingon. Bakit kakaiba dito sa lugar niyo? Parang nakakakilabot. Ha? Nag-iisip siya ng isasagot dahil akala niya ay siya lang ang nakakaramdam nito. Ngunit pati rin pala ang mga kaibigan. Hindi wala naman ako nararamdaman eh. Huwag niyo nga akong takutin. Noon palagi ako naniniwala sa kalokohan niyo. Ngayon, hindi na. Kilala ko na mga liko ng bitukan niyo, no? Hindi niyo na ako mauuto. O baka naman, baka may mga multo dito kaya mga engkanto. May puno nga doon ng balite oh.
Itinuro pa ni nilang maliit na halaman sa mismong kanto na kanilang lilikuan. Ano ba kayo? Uso na ngayon ang balete, no? At ginagawang pampaganda ng mga garden. Ang tatandaan nyo na, nagduduwag pa kayo. Nang lamesa, magsikay na kayo. Bungad na sa lubong ng kanyang ama. Magkakasunod naman bumati ang mga kaibigan niya sa kanyang magulang pagkatapos ay dumiretso na sa loob. Nagsiupo na ang mga ito sa harapan ng lamesa. Inilagay naman ni Cedric ang inihaw na manok sa plato pagkatapos ay inihain. Oh, kain na. Masaya yung kumakain habang nagkukwentuhan. Habang kumakain ng kanyang mga kaibigan, sumimoy ang amoy ng sampagita. Sumasama ito sa pag-ihip ng hangin papasok sa kanilang bahay. Hindi na lang pinansin ni Cedric ang naaamoy niya dahil nang tingnan ng mga magulang ay tila walang naaamoy ang mga ito. Masaya pang nakikipagkwentuhan ng kanyang ama sa bisita niya. Ilang sandali pa'y may naaamoy si Cedric na kandilang biglang pinatay. Nanunuot ang amoy na ito sa kanyang ilong. Lumapit siya sa kanyang ama at bumulong. Pa, wala ka bang naamoy? Na ano? Amoy kandila. Wala naman ah. O talaga kung ano-ano yung naiisip mo eh. Istimahin mo ang mga bisita mo. Kanina pa kita napapansin na kakaibang kinikilos mo. Saad ng kanyang ama. Muling binalikan ni Cedric ang mga kaibigan para makipagkwentuhan habang ang kanyang ama ay pumasok na sa kwarto. Habang nakikinig si Cedric sa kaba, lumapit siya sa pintuan para tawagin ang kapatid. Hoy, Sandro, anong ginagawa mo dyan? Bakit ayaw mo pang pumasok? Iiling-iling ang kapatid niya at baka sa mukha ang takot. Hindi siya nito pinansin. Tumakbo itong palayo sa bahay nila. Dali-dali niyang hinabol ang kapatid at hinawakan sa braso nang maabutan ito. Uy, sandali nga. Ano ba problema mo? Bakit ka tumakbo? Humihingal niyang tanong sa kapatid. Kuya, sino-sino yung mga nasa bahay? Mga kaibigan ko, bakit? Hindi kuya, hindi taong pinatuloy mo sa bahay. Bakit mo sila pinatuloy? Ano ka ba, Sandro? Ano ba pinagsasabi mo? Hindi tao nakikita ko kuya. Tingnan mo silang mabuti, hindi sila tao. Lalong lumakas ang kutob ni Cedric na hindi nga tao ang kanyang sinundo dahil kakaiba na ang kanyang nararanasan mula ng sunduin ng mga ito. Hindi rin niya masabing nagsisinungaling o tinatakot lang siya ng kapatid dahil bata pa lang ito at may kakayahan ng makakita ng hindi nakikita ng iba. Kaya pala kakaiba sila kanina ng sunduin ko. Ano bang gagawin ko, Sandro? Hindi ko alam kuya. Ano bang nakikita mo itsura nila? Hindi ko na makilala eh. Puro dugo ang katawan nila. Parang puro sugat ang katawan. Ha? Takang-taka si Cedric sa sinabi ng kapatid dahil hindi naman ganoon ang nakikita niya sa mga kaibigan. Pareho silang nagulat nang biglang tumunog ang cellphone ni Cedric sa bulsa. Tumatawag na naman si Mark. Bakit kuya? May problema ba? Tanong ni Sandro sa kanya matapos siyang makita na namumutla. Kanina pa siya tumatawag eh, pero hindi ko makausap na maayos. Laging sira yung signal. Sagutin mo na, baka importante yan kuya. Ano pa? Nang sinagot ni Cedric ang tawag ng kaibigan, nabigla siya sa sinabi nito. Tol, pasensya ka na ha. Hindi na kayo matutuloy na pumunta dyan. Nakita ko yung van nila tupi eh. Habang nagmumotor ako, na-aksidente sila. Nandito ako sa ospital dahil tinatawagan ko pa yung pamilya nila. Ikaw lang talaga hindi ko makontak na maayos eh. Wala bang signal dyan sa inyo? Nagkatinginan silang magkapatid ang marinig ang sinabi ni Mark. Narinig rin ito ni Sandro dahil ni loudspeaker ni Cedric ang cellphone. Sigurado ka ba? Oo, bakit naman ako magsisinungaling? Sandro, yung mga nasa bahay, mga halos mawalan ng lakas si Cedric nang maalala ang mga bisita niyang nasa bahay nila. Kailangan na natin umuwi kuya. Nasa bahay sila mama at papa. Nagmamadaling bumalik sina Cedric at Sandro pauwi sa kanila. Nabalik naman ang atensyon ni Cedric nang muling magsalita ang kaibigang si Mark na nasa kabilang linya pa rin. Anong nangyayari dyan, Tol? Wala. Salamat sa pagsabi sa akin, ha. Mag-ingat ka dyan. Multo sila kuya. Natigilan si Cedric dahil hindi makapaniwala sa sinabi ng kapatid. Sandro, na-aksidente lang mga kaibigan ko, pero hindi ibig sabihin ipatay na sila. Paano sila magiging multo kaagad? Kuya,
Hindi ibig sabihin na multo sila ay patay na sila. Pero hindi ko alam kung paano nangyayari. Basta nakikita ko sila. Nakikita mo at sino pa ang nakakita sa kanila maliban sa atin. Inisip ni Cedric ang sandali ng sunduin niya ang mga kaibigan sa kanto. Kaya pala, hindi nila ako sinagot nang tinanong ko sila kung bakit naglalakad sila. Kahit ang sabi nila ay nakaban daw sila. Saka, iba ang tingin sa akin ng mga tao sa kanto eh. Pinagtitinginan nila ako. Kung multo nila ang sinundo ko, ibig sabihin, hindi sila nakikita ng iba. Kinabig niya ang braso ng kapatid. Kaya napahinto ito sa paglalakad. Sandro, bakit nakikita rin sila nila mama at papa? Kuya, natural lang yun. Kasi lahi tayo ng mga may sixth sense. Pero wala naman akong third eye ah. Yun lang ang akala mo. Pero alam mo namang meron. Tara na, kailangan natin paalisin na sila. Paalisin? Bakit? At saan naman sila pupunta? Nagugulo ang tanong ni Cedric. Kuya, kailangan nila makabalik sa katawan nila kung hindi pa sila patay. Pero kung patay na sila, kailangan nilang tanggapin yun. Ikaw na lang, Sandro. Hindi ko kaya. Pwede ba kuya? Kanino bang bisita yun? Sa akin, Eh di, dapat ikaw ang kumausap doon. Tara na. hinatak ng kanyang kapatid ang braso niya kaya wala na siyang kawala. Nadala siya nitong papasok sa kanilang bahay. Pagkapasok nila, sabay-sabay na lumingon sa kanila ang mga kaibigan niya. Isa-isa nang nakikita ni Cedric ang itsura ng mga ito. Kagaya ng sinasabi ni Sandro, duguan sila at halos hindi na makilala dahil sa mga sugat na natamo. Kuya, wag kang papalata ah. Bulong sa kanya ng kapatid. Kumawak siya sa braso ng kapatid at halos itago ang sarili sa likuran nito. Cedric, saan ka ba nagpunta? Bakit ka tumakbo kanina? Lalong natakot si Cedric nang marinig ang boses ng kaibigang si Neil. Parang nagmumula sa hukay ang boses nito. Inuulit pa nito ang braso at pinilit siyang hawakan. Halos iyukulan niya ang ulo para kaibigan nang may isang tumayo sa mga ito. May tubig pa ba? Makita ang payat niyang kaibigan na umaagos ang dugo sa ulo. Nanginginig ang kamay nito habang